all my guilt and my shame. Break through like only you can do. You are brighter. You are brighter than my darkest night. Stronger than my toughest fight. Just one touch from you, my King, my friend, and I'll never be the same. You are brighter than my darkest night. Stronger than my toughest fight. Just one touch from you, my King, my friend, and I'll never be the same. Sing it again. You are brighter than my darkest night. Stronger than my toughest fight. Yes, Lord. One touch from you, my King, my friend, and I'll never be the same again. Break through all my doubts. Break through all my fears. Break through that I may worship you. Break through all my pain. Break through all my guilt and my shame. Break through like only you can do. Break through like only you can do. Come on, sing it to the Lord. Verbalize the lyrics to the Lord. Lord, breakthrough. Gaano man kabigat, Panginoon, ang sufferings. Gaano man, Panginoon, kabigat ang pain, Lord. Lord, in the name of Jesus, let your presence break through, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Gaano man katindi, Panginoon, ang mga troubles, O Lord. In the name of Jesus, let your presence break through, Lord. Hallelujah. In our hearts, in our soul, O Lord. In our spirit, O God. That we may focus on you, Lord Jesus. That we may focus on you, Lord Jesus. Oh, fix your eyes upon Jesus. Lord, we divert our attention from the problem to your presence. Lord, we fix our eyes on you, the author and the finisher of our faith. We divert our attention from the trouble, Lord, to you, who is our helper in times of trouble. We divert, Lord, our attention from the chaos to the peace, to the Prince of Peace, who is Jesus. Lord, we divert our attention from the scarcity, O Lord, from the provider, hallelujah, to the provider, hallelujah, which is Jesus. We divert our attention, O God, from the sickness to the healer, which is Jesus Christ. Yes, Lord. Lord, we fix our eyes upon you, Jesus. Hallelujah. You are our all in all. Hallelujah. And we believe, Lord, that it is your promise
that you will provide, that you will heal, Amen. that you will give joy and peace, Amen. oh God. Yes, Jesus. It's not a question, oh Lord, if you can do it. You can do it, Lord. Amen. Amen. It's just a matter of when. Hallelujah. But we believe, Lord, that you will make all things beautiful in your time. Hallelujah. 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 So, Lord, we not only trust your word, we not only trust, Lord, your promises and who you are, but we also trust your timing, Lord. Amen. We trust your wisdom. Amen. And we trust your love for us, knowing that wala kang masamang intensyon para sa amin, Panginoon. Even yung mga sufferings, Lord, na pinagdadaanan namin, yung mga pain na pinagdadaanan namin, Panginoon, may purpose ka. And you are causing all things, Lord, to work together for our good. Even, Panginoon, sa mga pangit na sitwasyon ng aming buhay, meron kang magandang bagay na ina-accomplish. Meron kang magandang bagay na itinuturo sa amin, Panginoon. So, Lord, we trust your heart. We trust your wisdom. Yes, We trust your timing. sovereignty, Lord. Hallelujah. Blessed be your name, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, what to do, just what you say. In His time, in His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as you're teaching me your way, what to do, just what you say. In His time, in your time, in your time, you make all things beautiful. In your time. Now let's give our live stream. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing. In your time, Lord, my life, Lord, my life to
to your will, Lord. And this is the desire of our hearts, Lord. This is our prayer, Lord, more than anything else. Like Moses, God, it is our prayer, Lord, for you to show us your way. Amen. Amen. Show us your way, Lord, Hallelujah. that we may walk, oh Lord, that we may live according to your Yes, word, God. Lord. Yes, Lord. According to your will. So that when we pray, Lord, and call upon your name, Lord, we are assured that your presence, your power, your provision, oh Lord, is with us. You will Hallelujah. answer our prayers, Lord, we God. desire Hallelujah. to walk in your ways, oh Hallelujah. God. Yes, Lord. We desire, Lord, to align our will to yours, oh God. May you show us your way, Hallelujah. Lord. Show your way, Show us Lord, your every will, day oh of our God. lives, oh God, Hallelujah. that we may walk in your ways, Hallelujah. Lord Jesus. Praise the name, Hallelujah. Lord. That we may seek first your kingdom and your righteousness, and all these things will be added to us by the Lord. Hallelujah. And we are assured, Lord, that whatever happens, you have the power to make all things beautiful in our lives, oh God. Even, Lord, these troubles, even the sickness that we have, Yes, God. even, Lord, the pain and sufferings that we are at right now, Lord, you can make it beautiful, Lord, in your time. Hallelujah, Jesus. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Yes, Lord. Do you believe that, church? Sing it again. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me. Lift it up. I know the Lord. I know the Lord will answer all my prayer. Amen. Yes, Lord. We believe that, Lord. I know the Lord will answer all my prayers. If I walk in heaven's light, shun the wrong and do the right, I know the Lord will answer all my prayers. Once again, I know the Lord. I know the Lord will answer all my prayers.
I know the Lord will answer all my prayer. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will answer all my prayers. Sing that part again. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will answer all my prayer. Hallelujah. We put our trust I in know you. you will answer me, Lord. We put our trust in the name of the Lord. Thank you, Lord, for your promises. We believe that you can do Thank you, Lord, for your miracles and word. wonders, because you are true God. Be it unto me You answers all our according to your word. prayers. You Be it hear unto our me, O Lord, cries. according to your promises. I will trust in your word, I will O stand firm in Lord. your word. I will trust in I your will love. put my confidence I will trust in in who your you timing, are, O Lord. I will Lord. trust in your A wisdom. true and loving God, a God who hears the call of his children. Hallelujah. You are the hear God our who cries. answers You prayer. hear our You are a good, good God. Hallelujah. You are a faithful You God. are close to And we those worship you, who are O Lord. to those who are oppressed. You are We near to worship you, O us. God. Hallelujah. You are the Prince You of are the Peace. same God, You the are the everlasting wonderful God. You Counselor, have said you Lord. are the You God are the who mighty is I God. am, You the are God the who is everlasting unchanging, Father. the God who is true to his promises, the God We who worship fulfills his you. covenant. Hallelujah. Never changing The unchanging God, the ever true and living God. unshakable God, Hallelujah. unstoppable God. Praise You the are name of the Lord, who Waymaker. answers our prayers, You are who covenant gives us keeping victory, God. who And we heals us. worship you. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. We worship There you. is no one like you, God. There is none like you. You are the God who is unchanging, We thank you, the Lord, God for of breakthrough. miracles, We thank you, God of Lord, for wonders. answered prayers. the God of impossible, We thank you, Lord, for healing. the God We thank you, is Lord, for true and providing our faithful. needs, Lord. the God who listens, For he has done great things. the God who hears our cries. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless We put his our holy trust in you, name. Lord.
Bless the Lord, O my Where does soul, our- and forget not all His Where benefits. does our hope comes from? It Who comes redeemed from our God, souls, who is the creator who of healed heaven and us earth. all our sickness and diseases. We bless you, our God, You are the God who our heals helper, us. Hallelujah. our strong foundation. Blessed be your name. We can run to you, Blessed be and we will your not be name. weary. We can take refuge in your presence. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your Oh, name. you give us peace, Lord. We bless your Jesus. name, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your Oh, presence. blessed assurance, Lord. is Thank you, Lord, for the assurance of your presence, Hallelujah. of your power, and your provision. Hallelujah. Hallelujah. Change our hearts, Lord. Change our Blessed hearts. assurance, Renew our mind, O Lord. we fix our eyes Hallelujah. on you, our great God. Praise your name, Jesus. Hallelujah. Praise your name, Lord. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kaka-join pa lamang po ng ating prayer meeting, welcome po to the Foursquare Church, San Juan City. I'm Pastor Willan Gagis. At ganun din po sa mga workers po natin na naririto po sa ating church, behind the camera, behind po the sound, behind po ng mga technicalities po ng ating live, ay nandyan po sila. At salamat po for joining us dahil meron po tayong ka-agree. No? Napakahalaga po kasi nung meron pong iba po yung mag-isa po tayong nagpipray. We personally pray during our quiet time or our devotion. At iba rin po yung may kasama po tayo na mag-amen, no? Na mag-a-agree po doon sa ating prayer. Sa kingdom po ng Panginoon, yung law ng agreement ay napakahalaga. No? Kasi sabi ng Panginoon na unang-una, sabi niya, mayroong 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan. When we come together in agreement, no? Worshiping the name of Jesus. Jesus is the center of our meeting, of our assembly. Ang sabi ng Panginoon, nandoon po ang kanyang presensya, nandoon po siya sa kanilang kalagitnaan. At when two of you agree on earth, when 2 of you bind, sabi po ng Panginoon, it will be honored, no? In heaven. Yun po ay i-honor po ng Panginoon sa kalangitan. It will be done by the Father. No? Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Whatever you lose on earth will be loose in heaven. So, yung pong ating agreement as a church ay napakahalaga po at po ino-honor ng Panginoon. Even po sa mga mag-asawa, no? Napakahalaga po na meron pong agreement para po yung mga prayer. Sabi po ni Peter sa kanyang letter, no? Na yung mag-asawa po, sometimes they will fast, they will abstain from yung kanilang pong intercourse, pero they will come together in prayer, they will agree together. It's powerful. No? When spouse agree, no? Yung mag-asawa po, husband and wife agree in their prayer. So napakahalaga po ng law na yan, na merong agreement. So every Wednesday po, when we come together, we agree in prayer. There's agreement na tayo po ay magtatagpo sa ganitong oras at tayo po ay mananalangin ng sama-sama. So let's continue to be encouraged by the message last Sunday na ihinatid po sa atin ni Ate Zai.
no? From Acts, no? Acts chapter 16. Oh. Okay? And then may mga talata po tayong pupuntahan later. So, ang text po natin last Sunday is Acts chapter 16. And let's start with verse 25. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. So, ang ganda po nung intro na to, no? Hindi lang po, kung baga physically, but even yung wording po dito, but at midnight. At paaring pong yung figure of speech na yon, o kaya naman ay talagang sila, yung midnight po, no? Ay, yun po ay literal na oras po kung saan si Pablo at si Silas ay nanalangin at umawit ng hymns sa Panginoon. At alam natin, binigay sa atin yung background kung bakit sila nag-end up sa sitwasyon na ito, kung saan sila po ay nasa isang dungeon, sila po ay nasa isang madilim na cell, at ang kanila pong mga paa ay nasa stuck, no? Ito po ay kahoy na may butas kung saan yung mga paa po nila ay nandoon, at yung mga kamay po nila ay nakakadena. So imagine nyo po yun, nasa Bartolina na po sila, nakakulong na po sila sa selda, nakastuck pa yung kanilang paa, at meron pa po sila mga kadena. Grabe po yung ginawang pagkulong sa kanila at pag-torture. Yun nga po yung term na ginamit. At bukod pa doon, bago po sila itinapon doon sa kulungan na yun, sila po ay dinumog ng mga tao at sila po ay pinahagupit. No? Kaya sila po ay bugbog sa taong bayan at sila po ay bugbog din at may mga sugat at perhaps may mga open wounds or laceration because of the beating that was done to them. So nakita po natin, sugat-sugat, bugbog ang kanilang katawan at tas nandun sila sa ganoong kalagayan. Kaya maaring figuratively, yung sinabi po na midnight, na pinaka madilim na oras ng gabi, no, ay maaari ding nagdi-describe sa sitwasyon ni Paul at ni Silas. Kaya maaring pakiramdam natin, no, yung pinagdadaanan nating sakit or trouble, o yung pong sitwasyon natin ngayon ay parang ganun. Madilim. Ganun po natin siya i-describe figuratively. Na yung suffering na pinagdadaanan natin ngayon ay parang nandun tayo sa isang madilim na lugar. Sa isang madilim na lugar. Pero kapatid, gaano mang kadilim ang sitwasyong kinalalagyan mo, hindi ka nag-iisa sapagkat kasama mo ang Panginoon. Even sa kalagayang iyan, ang Diyos po ay kasama mo. Sapagkat nangako po ang Panginoon na hindi niya tayo iiwan, hindi po niya tayo pababayaan. Kaya kahit gaano po kadilim ang gabi, ang iyong sitwasyon, huwag pong mawaglit sa ating isipan, huwag pong matabunan ng kadiliman, huwag po tayong ma-overwhelm ng ating problema, huwag po tayong ma-overwhelm ng pain, ng suffering na pinagdadaanan po natin. Sapagkat gaano mang kalaki ang bundok, kayang i-move ng Panginoon yan. Gaano mang kapusikit ang dilim, ay kaya pong mag-breakthrough ng Panginoon ng kanyang liwanag. Amen? Kami po, yung family po namin ay hindi sanay na matulog na may ilaw. Talagang kahit dito po sa simbahan, nagpapatay po kami lahat ng mga ilaw dito. Kasi yung liwanag po doon sa may poste, yung ilaw sa may poste, tumatagos po dito sa may pintuan natin na salamin.
Kaya hindi na rin po namin talaga kailangang mag-ilaw. No? Pero kami ho talaga, sanay kaming matulog sa madilim. Pero minsan napapansin namin, kahit na gaano kadilim, no? Kapusikit ang dilim, pag meron kang naka-charge na cellphone or meron kang appliances na nakasaksak at meron po yung power na naka-indicate na naka-on siya, kahit ganoon kaliit, makikita mo siya, maaaninag mo siya sa dilim. Ganon po ang liwanag ni Lord eh. No, hindi po siya matatalo ng kadiliman. Kaya po, gaano mang kadilim ang sitwasyon natin, so to speak, no? Magtiwala po tayo sa Panginoon that the Lord can break through. No? Pag sinabi nating breakthrough, yun nga po, para kang nakakulong eh. Sa apat na pader, no? Lahat yan. Sa lahat ng direksyon. Grabe, ang tigas ng pader na yan. Hindi mo matulak. No? Kahit anong gawin mo, talagang hindi siya matibag. Hindi ka makaalpas. Hindi mo malampasan yung pader na yan. No? Yun po ang ibig sabihin, nakakulong ka eh. Pag sinabing breakthrough, kailangan matibag ho. No? Mawasak yung pader na yan para makadaan ka. Diba? Ganyan po yan. So, yun po ang breakthrough. Kaya yung kinakanta po natin kanina, Lord, gaano makatindi yung pain, meron man akong mga takot, meron man akong mga pagdududa, Panginoon, basagin mo. Panginoon, wasakin mo, Panginoon, ng iyong presensya para yung kung ano man yung gusto mong gawin sa puso ko, sa buhay ko, Panginoon, makapag-penetrate ka, Lord. Yun po yung kinakanta natin kanina, breakthrough, all my fears, all my pain, all my shame. Talagang yun. Kasi minsan kapag tayo po ay overwhelmed ng mga bagay na yan, hindi po makapenetrate yung presence ng Lord. Hindi makakilos yung Espiritu ng Lord sa ating puso. Kaya, ang ganda po ng nangyari kanina sa ating pag-worship. Kanina, siguro bago tayo umattend ng prayer meeting, gulong-gulo yung isip natin. Nakatuon tayo doon sa problema natin. Ano gagawin ko? Tolero tayo. O kaya naman naka-focus tayo doon sa pain, doon sa suffering, doon sa trouble natin. Doon tayo naka-focus eh. Pero pagka umawit tayo ng papuri sa Diyos, umawit tayo ng pagsamba sa Diyos, at diniklara natin kung sino ang Diyos, ano yung mga ginawang milagro ng Panginoon, yung mga great things na ginawa ng Diyos sa buhay natin, nadadivert po yung attention natin eh. No? Mula doon sa problema na itutuon natin ang ating kaisipan, ang ating paningin mula doon sa problema papunta doon sa Panginoon. Amen? And we begin to see how great is the Lord, yung greatness ng Panginoon. We begin to see the goodness of God. We begin to see, the power of God, kung sino siya. At alam niyo po, as we magnify, the presence of the Lord, unti-unting lumiliit yung tingin natin sa problema at lumalaki yung tingin natin sa Panginoon. Ganon po. Kaya alam niyo po, ang prayer, ang praise, ang thanksgiving, ang worship, pare-parehas po yan na panalangin eh. Diba yan ang pinag-aaralan natin kahit sa Sunday school natin, sa adult Sunday school natin. May iba't ibang klase ng panalangin. Pero lahat yan, kasi ang basic na definition natin ng prayer is communication with God eh. Di po ba? Pakikipag-usap sa Panginoon. Ito po ay pag-connect sa Panginoon. Ito po ay pakikipagtalastasan sa Panginoon. So, whether you are praying through verbally, or you are praising God, pinupuri mo siya dahil merong ginawa ang Panginoon. O kaya naman nagpapasalamat ka sa Panginoon. O kaya naman wino-worship mo siya, sinasamba mo siya kung sino po ang Panginoon. Doon sa apat na bagay na yon, nananalangin ka, nagpupuri ka, nagpapasalamat ka, sumasamba ka, lahat yun, kumokonek ka sa Lord eh. Lahat yun nakikipag-communicate ka sa Panginoon. Di po ba? Kaya, kung tutuusin, yung ginawa po ni Paul at ni Silas, no, na praying and singing hymns to God,
we can categorically say na yung ginagawa niya, simply is praying. Paul and Silas are communicating with God. Verbally and through music, through singing. They are connecting, they are communicating with God. So, pwede nating sabihin na iisa lamang na sila ay nananalangin ng oras na yon. Di po ba? Kaya po, yun po ang makikita nating prinsipyo dito. In the midnight hour, ang pinakamainam na gawin natin. Kapag nakita nyo na po na nandun kayo sa sitwasyon na yun, midnight, tawagin na natin. Yun yung tawagin natin yung mga problema natin o yung mga sakit o kaya naman yung mga sufferings natin na midnight hour. Madilim na oras ng ating buhay. Doon sa midnight hour na yun, ang pinakamainam, pinaka-wise nating gawin ay yung ginawa po ni Paul at ni Silas, na sila po ay tumawag sa Panginoon. Sila ay nanalangin, sila ay nagpuri, sila ay umawit. Yan ay weapon natin. Amen? Ang panalangin ay weapon, ay tool na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito ay means na ibinigay sa atin ng Panginoon to give way for His presence to move sa ating sitwasyon. Amen? Yan po, ang panalangin po ay ibinigay sa atin ng Panginoon na tool, weapon, na para po kung tayo po ay nandoon at na tayo po ay nandoon sa battlefield ng ating mga buhay, nandun tayo sa midnight hour ng ating buhay, yun po ang gagawin natin. Mananalangin po tayo. Magpupuri po tayo. Hallelujah. At nakita po natin, mas mag-inam po, gawin nating out loud. Out loud. Kasi minsan, yung tinig ng sakit, yung pain, lakas eh. I'm figuratively speaking. Kailan ba yun? Last Wednesday, right? No? Wala tayong prayer meeting last Wednesday. Kasi nga, grabe, umatake na naman po yung aking gout. No? Ang lakas po ng tinig ng pain. No? Talagang aaray, halos umiiyak po ako. Hindi po ako makabangon. So, yung pain, may boses eh. At rinig na rinig mo siya. Ang lakas minsan ng tinig niya. Na nagsasabi, ang sakit. Di po ba? Pag may problema tayo, nandyan yung tinig sa ating kaisipan na gumugulo sa ating isip na hopeless na yung sitwasyon. Anong gagawin natin? Sinong tutulong sa'yo? Sinong malalapitan mo? Andyan may tinig eh. Yung problema, may boses yan nandiyan sa isip natin. Na nagnanag sa isip natin. Tama po ba? No? Kaya kailangan mas malakas yung boses natin, mas malakas yung panalangin natin, mas malakas yung pagpupuri natin. No? Kailangan ma-overpower natin yun. Kung malakas yung boses ng pain, ng sakit natin, kailangan yung pagpupuri at panalangin natin, malakas din katulad nung kay Paul at ng kay Silas. Maaring yung physical pain na nararamdaman ni Silas, dahil bugbog na bugbog yung katawan nila, ay nandyan, kumikirot. At iba't ibang mga tinig sa kanilang isip na anong mangyayari sa atin dito, makakalaya pa ba tayo rito? Diba? Ano nangyari sa atin? Diba, nandito tayo para mag-evangelize. Bakit nabugbog tayo? Bakit tayo nakulong? Na-overcome po ni Paul at ni Silas yung mga boses na yon because they prayed out loud. Sabi dito, and the prisoners were listening to them. Naririnig sila ng ibang mga preso because they are praying and praising the Lord out loud. Dapat ganun din tayo. Kung kayo mahihiya. Ay nasa bahay ho kayo, magpatugtog po kayo ng praise and worship. Sabayan po ninyo. Amen? Habang kayo po ay sa kalagitnaan ng problema, may sakit o ano paman, purihin niyo po ang Panginoon. Manalangin po kayo out loud at ideklaran niyo po yung word ni Lord. It is written. Yung mga promises ni Lord, i-declare nyo who God is. Panginoon, you are my provider. You are my healer.
kaysa ang naririnig mo, ang sakit, wala nang mangyayari, hopeless. Amen? Hallelujah. Kaya anong nangyari po doon? As they were praying and praising the Lord, singing hymns, suddenly, there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened and everyone's chains were loosed. Grabe, ibang klaseng earthquake to. Ibang klaseng lindol to. Kasi, kung lindol lang, okay, naintindihan natin yung mga pundasyon, nayanig, nasira yung mga pintuan, yung mga rehas. Pero yung mga kadenang nakakabit sa katawan nila, pati yun nakalas. Ibang klaseng earthquake yun, no? Alam natin na itong earthquake na to ay supernatural. This is the manifestation of God's presence. Grabe. Ibang klaseng, hindi to yung talagang earthquake na Ako po, marami po akong mga testimony na narinig at patotoo po ng mga great man of faith, na as they were praying, as they were praising the Lord, merong pong pagyanig na nangyayari po. No, may pagyanig na nangyayari. Na nararanasan po at na physically na experience po, nararamdaman ng mga tao doon sa lugar, doon sa room na kinalalagyan po nung man of God na nananalangin. So, but that is a supernatural kind of earthquake because it is the manifestation of God's presence. Iyon po yung breakthrough. Winawasak ng Panginoon yung mga pader. Winawasak ng Panginoon yung mga tanikala. Winawasak ng Panginoon yung mga bagay po na pumahad lang at pumipigil po sa mga anak ng Diyos para hindi maipagpatuloy ang gawain ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na may ipinagagawa ang Diyos sa inyo? Kasi kung hindi po kayo naniniwala na kayo po ay gagamitin ng Diyos, na kayo po ay may misyon, at ang buhay niyo po ay gagamitin ng Panginoon, para saan ang breakthrough? Para saan ang breakthrough? Para saan ang healing? Para saan po ang mga probisyon ng Panginoon? Para saan po ang mga himala ng Panginoon sa buhay natin? Kung pagkatapos po tayong pagalingin, pagkatapos pong maghimala ang Diyos at tumugon sa panalangin natin, ay wala naman tayong gagawin. Ang konteksto nito, kaya kumilos ang Panginoon dito at pinalaya sila, nagmi-mission tong mga to Nagpe-preach ng gospel sila, Paul at Silas Nagche-church planting sila Di po ba? Meron silang mga taong inaabot dito sa Philippi, sa Macedonia. Nag-e-evangelize sila dito Pinapakilala po nila ang kingdom ng Panginoon dito sa lugar na to. Kaya hindi po pwede na si Paul at Silas ay maitali dito. Sila po ay manatili sa kulungan dahil meron silang mission sa lugar na yon. Ikaw kapatid, kung naiintindihan mo na may mission ka, hindi ka po pwedeng maitali sa sakit na yan. Kung naiintindihan mo na ikaw ay gagamitin ng Panginoon, kinakailangan matugunan ang pangangailangan mo para makausad ka sa iyong gawain. Naiintindihan po ba? Mga kapatid, kaya ikaw, kung hindi mo naintindihan ang mission mo sa buhay, at wala kang plano, hindi mo naintindihan ang plano ng Diyos sa buhay mo, and you are just asking for God to bless you kasi gusto mo lang ma-enjoy ang blessing ng Panginoon, kapatid, naku, wala yan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos sa'yo. Kaya minsan, anong dasal natin sa Diyos, kahit anong panalangin natin, hindi tinutugon. Bakit? Hindi naman para sa kaluwalhatian ng Diyos yung hinihiling mo. Hindi naman
mabibigyan ng karangalan ng Diyos just sa hinihiling mo. Bakit? Pang sarili lang eh. Pero kung naiintindihan mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, na meron kang misyon at gagamitin ka ng Panginoon para bigyan siya ng kalwalhatian sa buhay mo. Ano man ang idalangin mo sa Diyos, tutugunin niya ng Panginoon. Amen? Ganyan ho yan eh. Kaya nga ho ang mensahe sa atin nung linggo, hindi lang ho basta panalangin. Kasi tayo talaga, kapag may problema tayo, minsan normal naman talaga sa atin magpipray tayo eh. Pero bakit? How many of us who are praying to the Lord, hindi naman tayo lahat tinutugon ng Diyos. Hindi naman lahat ng nananalangin ng kagalingan ay pinagagaling ng Diyos. Bakit po kaya? Malaking factor po yung obedience, yung pagsunod. Kaya tinugon ng Panginoon ang dalangin at pagpupuri ni Paul at ni Silas ng anong sabi nung Sunday? Tremendous. Grabe, hindi lang basta breakthrough. Tremendous breakthrough. Grabe. Kagilagilalas po talagang, ay, amazing talaga. Yung pagkilos na gagawin ng Diyos. Exploding na breakthrough ang gagawin ng Panginoon. Bakit? Kasi obedient itong mga to eh. Sumusunod to sa kalooban ng Panginoon eh. 'Di ba? Yun ang ginagawa nila. They are waiting for God's direction. Lord, saan mo kami dadalhin? Gusto namin pumunta sa lugar na to preach the gospel, pero for 2 times, the Spirit of the Lord, interchangeably, ginamit po yung the Spirit of the Lord, the Spirit of God, or the Holy Spirit, and then the Spirit of Jesus. Parehas lang po yun. No? Yung Holy Spirit at Spirit ni Jesus, isa lang po yun. So we can see here that the director of missions, yung pagkalat po ng salita ng Panginoon at yung pagpaplant ng churches. Okay? Ang Holy Spirit po ang may pakana niyan. Ang Holy Spirit po ang may direction niyan. Siya ang missions director. Siya po ang nagli-lead, nagdi-direct. And what was Paul and Silas doing? Sumusunod lang sila eh. When they saw the dream, the vision of a man from Macedonia calling them. Ito po para sa kanila para kay Paul ay direksyon ng Panginoon. So they immediately obeyed. Nakita po natin, masunurin po si Paul and Silas. Nandoon po sila because of God's will. They are in the perfect will of God. Kaya nung sila po ay nanalangin, tinugon po ng Panginoon with tremendous breakthrough. Grabe po. Overwhelming breakthrough. Yung pagtugon po ng Panginoon sa kanila ay talaga pong yung earthquake na yun, na yumanig doon sa prison at nagkalas ng kanilang mga stocks and chains. Ay grabe po. Manifestation ng presence ng Lord. Gusto nyo rin po ba yan? Gusto nyo po ba ng overwhelming, tremendous manifestation of God's presence in your life? Na hindi lang ikaw makaka-witness, pati yung mga tao sa paligid mo, mawi-witness. May pagyanig na mangyayari. Hallelujah. Maging masunurin po tayo sa Panginoon. At yun po ay yung alamin mo, yung pinag-pray natin kanina sa ating worship song, sa ating prayer song. Lord, please show me every day. No? Doon sa in His time, sabi niya, Lord, please show me every day as you're teaching me your way. What to do, just what you say. Pag ganyan po ang puso natin sa Panginoon, pag ganyan po ang buhay Kristiyano natin na tayo po ay masunurin sa Panginoon. Every morning when we wake up, Lord, I seek your face. Lord, ano ang ipinagagawa mo sa akin today? Panginoon, mangusap ka. Ano pong ipinagagawa mo sa akin today? Here am I, send me. Pag ganyan po ang attitude natin, kapag
tumawag tayo sa Diyos, kapag nanalangin po tayo sa Panginoon, grabe, sasagutin tayo, tutugunin tayo with overwhelming, with tremendous manifestation of His presence. Ganyan po ang Diyos. Tingnan niyo po ang church natin. Hindi ho ba ang church natin ay living testimony of tremendous, overwhelming victory, overwhelming breakthroughs? Bakit pag tayo po ay nalangin dito sa church, patungkol po sa church natin, Lord, bigyan mo kami ng ng bagong lugar. Lord, bigyan mo kami ng ganitong pangangailangan namin. Lord, gusto naming abutin yung mga tao sa ganitong lugar. Panginoon, bigyan mo kami ng ministry dito. Ganyan. Wala hong nabigo sa mga panalangin natin. Sometimes it may take time. Kaya nga sabi natin kanina sa ating pag-worship kanina, Lord, we not only trust your word, naniniwala at nagtitiwala tayo sa salita ng Panginoon. Naniniwala at nagtitiwala tayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Nagtitiwala tayo sa wisdom ng Panginoon. But we also trust His timing. Hindi na question eh. Hindi po question kung magagawa ng Diyos, kung tutugunin ng Diyos yung prayer natin. Magagawa at magagawa ng Diyos because God is powerful. It's just a matter of timing. Kalooban ba ng Diyos na gumaling ka? Yes! Kalooban ng Panginoon na gumaling ka? Kalooban ba ng Panginoon na matugunan ng mga needs natin? Yes! Pero kung kailan, ang Diyos po ang nakakaalam. Amen? May mga katugunan ng Diyos na now na, may mga katugunan ng Diyos na later. Wait ka muna. Diba? But still, that's God's answer sa ating panalangin. No? May mga wino-work out si Lord sa heart natin. No? May mga ginagawa muna siya sa atin, naayos muna tayo to prepare us to receive the miracle, to receive the blessing of God. Okay? So, yun po yung susi. Hindi lang po basta panalangin, kundi panalangin po ng mga masunuring anak ng Diyos. That's very consistent. Tingnan po natin. Finally, mag-end tayo dito sa James chapter 5, verse 16b. Okay? Kasi sa Sunday, bubuuhin na natin yan. Pero ngayon, kunin lang natin yung B, yung second sentence. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. New King James Version. Okay? The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Okay? So, effective daw ang panalangin. Kung ang panalangin din ay mayroong pagpupursige, may perseverance, no? Yung talagang taimtim ang ating panalangin, yan po. Pero may keyword dito na minsan nami-miss natin. Yung word na righteous. Righteous. Matuwid. Pag dinefine natin yung matuwid, so ibig sabihin nun, sumusunod ka. Lumalakad ka ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag sinabing you are righteous, ikaw ay matuwid, ibig sabihin, sumusunod ka eh. Lumalakad ka, straight yung lakad mo. Upright, righteous, you're obedient. Yan pong ibig sabihin, other word nun, obedient ka. Sumusunod ka sa utos ng Panginoon, sa command ng Lord, sa will ng Panginoon. Oh, see? The effective, fervent prayer of the righteous, of the obedient, of those who walk according to His ways. No?
yun po ang effective. Kaya, gusto nyo ba, yung prayer nyo, tinutugon ng Lord, maging obedient po tayo. I-align ho natin yung will natin sa will ng Lord. Kaya nga sabi po natin, even yung study natin sa Nehemiah, sa Adult Sunday School, grabe tutugma lahat eh. Doong Sunday, ang ganda ng topic natin kasi sabi niya, ano ba yung attitude ni Nehemiah sa kanyang pananalangin? 'Di ba servant? Si God yung Lord, tapos tayo yung servant. So, nagustuhan ko po yung sagot ng mga tao. No? Submission. No? Pag tayo ho nagpipray, hindi ho yung inuutusan natin ng Diyos eh. Hindi ho ganun. Dapat nandun tayo sa position na tayo po ay servant. May humility tayo. Naalala ko yung sagot ni Ate Mapi. Yung pagpapakumbaba, yung privilege, kay humility. May pagpapakumbaba. Hindi mo inuutusan ng Diyos, kundi sinasubmit mo sa Kanya ang iyong panalangin. Lord, ito po yung mga desire ko. Ito po yung mga needs ko. Ito po yung mga kahilingan ko. Your will be done. I-approve niyo po according to your will. Ganun po dapat yung position natin pag tayo nananalangin eh. With approval pa ni Lord. Hindi po yung parang inuutusan natin ng Panginoon na Lord. Hindi po. Kundi sinasubmit po natin sa Panginoon yung ating mga panalangin at hinahayaan natin si Lord na tumugon. Kasi minsan, may mga pinagdadasal tayo na sa tingin natin, yun ang mabuti para sa atin. Pero bilang our Heavenly Father natin si God, He knows best kung ano po ang mas makakabuti sa atin. Kaya tayo po ay maghihintay sa Kanyang tugon sa ating mga panalangin. At ang pinakamaganda dito, kung aligned ka na, yung prayer mo ay aligned na sa kalooban ng Panginoon, wala na. Approve na lahat. Yun ang kagandahan po. When you are praying the Word of God, when you are praying according to His will, tutugunin ng Panginoon yun eh. Kasi aligned ka na. Di po ba? At yan din po ang ministry ng Holy Spirit sa atin. Sabi po sa Romans chapter 8, hindi ho tayo marunong manalangin ng tama. Kaya tinutulungan tayo ng Holy Spirit sa ating kahinaan. No? Ano po yung kahinaan na yun? Tayo po ay tinutulungan ng Holy Spirit na manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So, tonight, pray in the Spirit. Pray according to God's will. Pray and desire to be obedient para po yung mga prayers natin ay tugunin. Pray for you to discover your mission, for you to discover God's plan and purpose for your life. Para kapag ikaw ay humiling at sabihin mo, Lord, ito pong ginagawa ko, pang hinihiling ko po ito for you to be glorified in my life, to fulfill your plans and your purpose for my life. Kasi naintindihan mo yung plano ng Diyos sa buhay mo eh. Kaya ako, Lord, gusto ko pong mag-save, magpatotoo. Gusto ko pong mag-share ng gospel mo. Mag-open ka pa ng maraming doors. Tumutugon ng Diyos. Hindi ka agad-agad. Sometimes it will take time. Pero tutugon ng Diyos. Amen? So, mga kapatid, magtiwala po tayo sa kapangyarihan ng Diyos, sa mga pangako ng Panginoon. Magtiwala tayo na mahal tayo ng Panginoon at kalooban po niya ang kagalingan natin. Kalooban po niya ang mga breakthrough sa buhay natin para magamit po niya tayo at maluwalhati po siya sa ating mga buhay. So tonight, let's pray. No? Pag-pray po natin ang korupsyon sa Pilipinas, no? Yung mga hearings po na ginagawa sa Senate, sa Congress at yung ICI, no? Yung Commission for Infrastructure, Independent Commission for Infrastructure. Yan.
Gamitin po ng Panginoon, expose ng Lord yung mga evil, yung corruption. Okay? Para po mapanagot yung mga dapat managot. At itong systemic na to na, imagine mo, Bulacan pa lang yung pinag-uusapan. Paano kung kalkalin na yung lahat ng mga provinces and municipality, mga city, di ba? Okay? Tapos yung tropical storm Opong po, pag-pray natin ang ating mga kababayan, i-shield po ng Panginoon, lalo na yung mga nasa disaster-prone areas, mga vulnerable nating mga kababayan, na sila po ay maging safe sa darating na dating po ni Opong. At yun po, yung mga healing, kagalingan po para sa may mga sakit. Okay? Pag-pray po natin si Brother Emmer, who is still in the hospital for recovery, na maging okay na po yung sistema ng kanyang digestive system niya, yung kanyang mga bituka, no? May ayos po. Na-operahan po siya sa appendicitis. Tinanggal po yung appendix niya. Nag-rupture na po. Buti na lang po naagapan at nadala po siya kagad sa hospital at hindi po kumalat yung infection. So, pag-pray po natin yung mabilis at agaran po niyang paggaling. May prayer request din po dito for Kai Frihiliana na nakakaranas po ng mga rashes sa kanyang katawan. Pag-pray po natin yung healing niya. So, i-comment nyo lang po, dear brothers and sisters, kung kayo po ay may kamag-anak o mahal sa buhay na may sakit. No? I-comment nyo lang po sa ating comment section at isasama po natin sama-sama po nating ipanalangin. Amen? And then, pag-pray po natin yung ating mga church departments, magkaroon ng mga bago at karagdagang mga leaders, yung ating pong mga activities from September or October to December activities, yung ating mga Bible studies, mga tribes, yung ating adult Sunday school, at yung assimilation o yung nawa, yung mga guests po natin. Grabe, nakakatuwa po last Sunday, may 6 po tayong baguhan, no? Nawa po sila ay maisama po. They decide to be part of this church, no? Maging parte na po sila ng pamilya natin. And then evangelization of San Juan City. 82 prospects natin, just sa Project Andrew natin. Patuloy nyo po ipag-pray at i-follow through nyo po. I-follow up nyo at i-follow through nyo. No? Pag-pray nyo, sharean nyo, patanggapin nyo sa Panginoon, i-invite nyo sa church at i-update nyo po yung inyong mga form dito po sa ating board. Tapos pag-pray po natin ang Barangay St. Joseph para magkaroon po tayo ng mga outreach at marami po tayong mawin dito sa ating city, dito sa ating barangay. PVEP sa mga schools. Kanina ay umattend po ako ng meeting kasama ang mga opisyal ng ating lokal na pamahalaan. Nag-follow up po ako dun sa representative ng DepEd kasi medyo hindi pa po sumasagot. So, take note naman daw po at i-coordinate niya. At ganoon din naman po, pag-pray natin yung mga DSWD natin, no, na mini-minister natin na patuloy po silang kausapin ng Panginoon at madala po natin sila sa church. And then lastly, blessings po sa ating mga ministry partners, sa mga supporters natin, at sa mga nagbibigay po sacrificially and generously sa ating church, na sila po ay patuloy na i-bless ng Panginoon sa lahat po ng aspeto ng kanilang buhay. So tonight, sama-sama po tayong mag-agree sa ating prayer and let us allow the Holy Spirit to pray through us. Amen. The Lord bless us as we pray.
brings me to my knee. Oh, for there I find you waiting, and there I find release. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, and we worship you this day. Yes, Lord, we worship you this day, both now and forevermore. We worship you, Lord. You alone deserve the glory. Sa lahat po, Panginoon, ang hinihiling namin, sa mga breakthrough, Lord, na hinihiling namin, Panginoon, Lord, alam po namin na tutugunin mo kami, because our desire is to glorify you, Lord, in our lives. You may be given glory, Lord. You alone be given glory, God, sa mga breakthroughs, Lord, na mangyayari, Panginoon. Hallelujah. We magnify your presence, Lord, in our situation. Makita namin, Lord, ang goodness mo, ang faithfulness mo, ang magandang ginagawa mo, ang magandang plano mo, Panginoon, sa aming sitwasyon. At Lord, as we experience and receive your breakthrough, Lord, Panginoon, hayaan mo na ipagpatuloy po namin ang ipinagagawa mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. We give you praise, Lord. You are wonderful. You are awesome tonight. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Come on, let's give thanks to the Lord. Let's glorify Him. Let's honor the Lord. Let's give praise to His name. Hallelujah. For the breakthroughs that we have received tonight. Hallelujah. For provision, for healing. Hallelujah. For deliverance. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord, for the breakthroughs. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Your plan, Lord, will prevail. Hallelujah. Your will prevail. In the name of Jesus, we give praise to your name, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon.
To you alone be the glory, the praise, the honor, the thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Praise God. Hallelujah. Balitaan niyo po kami. Amen. Balitaan niyo po kami. Mag-testify po kayo sa kabutihan ng Diyos, sa healing, sa breakthrough na ginawa ng Diyos sa buhay niyo throughout this week. And we are excited po na marinig po ang inyong mga kwento. Ang mga praise report po ninyo, ibalik po natin sa Kanya ang lahat ng kaluwalhatian. See you again next Wednesday at sa darating po na Sunday because we're gonna open another door for healings. Amen. Kaya po, sa mga may sakit po, magtiwala po tayo sa Lord na kapag tayo po ay tumawag sa Kanya, pakihinggan po ng Lord ang ating panalangin. So receive your healing this coming Sunday. See you po.